So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day para sa power couple, mga kahombre ko, ng YouTube. The biggest 3 AM challenge. And yes, we are actually looking at the rise and fall of Jamil. Onse! Finger heart. Yung information about J-Sam and Camille. Sila po ay kilala bilang Jamil. Kabilang po yan sa mga pinakasikat na Filipino vlogger sa YouTube. They came out at the right time and at the right place. Yung year na sumabog sila ng sagad, ayun po yung panahon na pabagsak na ang tunay na nagpasimula ng lahat ng ito, ng YouTuber sa Pilipinas, ang Jamil. Plus, nangyari na nga yung nangyari na nawala na si Jam. So ngayon, mga kahombre ko, naghahanap ang fanbase ng Jamich ng papalit sa kanila. And they found it in this couple na Jamil. Taong 2017, sinimulan nilang gawin ang kanilang YouTube channel, creating vlogs paukol sa kanilang daily life. Ang dating Jamil ay umabot sa 12.5 million subscribers, mga kahombre ko. Some of the YouTubers that stands today dito sa Philippines ni hindi pa po nakakamit kahit ang kalahating subscribers na yan. Now, sa Facebook naman nila, meron silang 3.4 million followers. So, isa po silang legitimate na YouTubers. So now, aside sa kanilang mga daily life vlogs, ay gumawa din ng Jamil ng mga challenges, pranks, kung saan ay nagbigay sikat at nag-angat sa kanila at halos trending lahat ang mga content nila na ito. Alam naman natin, lalong-lalo na po, ang Jamil nagpasimula nung prank wars. From ibang bansa, binitbit nila dito. So alam niyo yun, marami po silang nagawang mga bagong content which nung mga panahon na yun, yun yung the best ever content. Kasi ang mga nanonood lang back in the day were kids. Now, mga kahombre ko, YouTube is for everybody. Now, the algorithm changed. Ang Jamil ay dumaan din sa iba't ibang mga kontrobersiya kung saan nagtrending ito sa buong social media Philippines. At nakapagbigay bigat ito sa kanilang mga buhay na nagresulta pa ng kanilang pag-delete sa YouTube channel. Ang couple na to were very young back in the day. They were very, very young and unfortunately, hindi nila kinaya ang backlash ng social media. Kasi sa totoo lang, konting tao lang po ang nakakakaya ng ganyang klase ng mga backlash. Nagkaroon ng issue regarding sa 3 AM challenge. Dito, mga kahombre ko, napakarami pong na-disappoint na mga tao. Napakaraming na-disappoint na mga fans nila. Lumalabas na yung mga haka-haka back in the day na scripted yung mga pranks, yung mga ginagawa nila, pero never nila yung inamin. Pero ngayon na nagkaroon na po ng katotohanan dahil dito sa 3MA challenge na ito, bumagsak ang kanilang credibility. Ito ay naging usap-usapan pagkatapos ma-expose ang Jamil sa kanilang YouTube challenge video na nag-trending noon kung saan ay inikot nila ng 3 AM. Pero sa kasamaang palad ay na-expose sila kung saan ay sa kalagitnaan ng mga pangyayari ay bumukas bigla ang cellphone na ito. At nakasaad po sa cellphone na 9 PM pa lang ang oras na iyon. Kumbaga para kasi itong horror, nakakatakot, tapos biglang ang sinasabi 3 AM, yun pala alas 9 pa lang yung oras. Samantalang ang inilalabas nila ay 3 AM na. Nakakahiya to, mga kahombre ko. Alam nyo naman lahat na ang Apple po ay hindi mo maloloko o madudugas lalo pagdating sa time and dates. At dahil dito, mga kahombre ko, unfortunately, nawalan po ng matinding credibility ang Jamil. Bumagsak ang kanilang self-esteem. Kasi tandaan nyo, bilang mga vloggers, self-esteem is number 1 sa lahat at sa lahat ng pagkakataon. Kasi kapag ka ikaw, vlogger, hindi ka na naniniwala sa iyong sarili, tumigil
ka na lang. Kasi ibig sabihin nun, tapos na ang karir mo. Kasi kung hindi ikaw naniniwala sa mga ipapakita at pinapalabas mo, ibig sabihin, you failed as a content creator. So ngayon, nagkaroon ulit ng issue si J-Sam, mga kahombre ko. Sa mga panahon na yan, si J-Sam ay nag-story sa kanyang Facebook kung saan naghahanap po sila ng graphic designer. Inilabas ng isang netizen na isang graphic designer na ang Jamil daw ay in-scam ito. Ang naging kaganapan ay nagpagawa si J-Sam ng isang gawain sa graphic designer kung saan natapos na itong gawin ng graphic designer at pinadala na kay J-Sam. At sa oras na yon ay hindi na siya pinansin o nireplyan pa ni J-Sam noong hinihingi na ng graphic designer ang payment nito. Sinabi ng graphic designer na si J-Sam na daw ang bahala sa presyo nito. At kahit magkano ay tatanggapin. Hindi pumayag si J-Sam. Ang gusto ni J-Sam ay presyohan ito ng graphic designer. So syempre, nagmagandang loob na lang ang graphic designer at sinabi niya 5,000. Pagkatapos nun, hindi na nag-reply si J-Sam. So yan na naman, nakakahiyang issue mga kahombre ko. And I think hindi ito nasagot ng fully ni J-Sam. And this case was very much unsolved. Gusto mo bang kumita ng walang puhunan? Gusto mo rin bang magkaroon ng extra work? Or pwede mo rin naman gawing primary work? If yes, ang iyong sagot, humanap ka lang ng negosyante na gustong mag-expand sa kanyang negosyo with at least 5 years checking account at properly handle na may kompletong business document. Pwede ka nang kumita at matupad ang mga pangarap mo sa buhay. Madali lang, di ba? Walang kahirap-hirap. Magbibigay din kami ng iba't ibang incentives sa inyo. Depende sa dami na maipapasok nyo. So, ang cellphone number po na dapat nyong kontakin dito ay 0917-162-5696. Cheating incident, mga kahombre ko. Eto na po yung nagtapos ng buong karir ng Jamil. Sabi ko naman sa inyo, kung manloloko kayo ng mga partner nyo, hiwalayan nyo na lang. Kasi ang panloloko, panchi-cheat, may kaakibat na napakatinding kamalasan. Kung itutuloy nyo ang cheating, tumahimik na lang kayo at hintayin nyo yung oras kasi darating at darating ang oras na mabubuking kayo. Sa daming kontrobersiya ang dumaan sa kanila, ang cheating incident na naganap sa Jamil ay ang naging pinakamalaking controversy na pinagdaanan nila. Noong April 17, may mga babaeng naglantad at sinabing si J-Sam ay ng babae. Nagbigay ng saloobin si Camille at kinwento ang mga tunay na nangyari. At binanggit niya rin mismo ang mga pangalan ng 4 na babaeng sangkot sa issue na ito, mga kahombre ko. Isa sa mga pangyayari na ito ay si J-Sam ay hinatak daw mismo ang babae at hinalikan ito. Isa rin sa pangyayari na to ay nilabas ng isang netizen. Very known now na si Temple na jowa sa ngayon. Okay, hindi pa po nabubugbog. Malapit na mabugbog to ni Lakas Tama. Konting, hindi, bubuntisin muna tapos bubugbugin. Ganyan yung style ni Lakas Tama. Yan, si Temple po yan, okay? Na meron po siyang kaibigan na nakasama ni J-Sam kung saan nag-check-in daw ito sa Highland Valley at nakipaghalikan daw ito sa CR. Ayan, mga kahombre ko. So, si Temple pala ang naggawa ng trouble na ito sa Jamil, no? Pero again, hindi po mangyayari ang lahat ng ito kung hindi sana gumawa ng kabulastugan si J-Sam in the first place. So sabi ko naman, kung magloloko kayo, kung sa tingin nyo hindi nyo na mahal ang mga partner nyo, hiwalayan nyo na lang. Pag wala ka ng girlfriend, boyfriend, dun ka na magwalwal. Kahit ilan, okay lang. Pero yung manloloko ka ng partner, that's a big no. Dumating pa sa punto na 2 sa mga babae na nabanggit sa post ni Camille ay dumalo at nagreklamo sa Raffy Tulfo in action. Ang masasabi ko lang sa inyo, alamin nyo din muna po yung side ko. Porkit nasaktan yung isa, sasaktan nyo na din kami. Wala naman kayong alam sa nangyari. Kung ano-ano yung sasabihin nyo sa amin, meron din kaming
pakiramdam, nasasaktan din naman kami. Sana alamin nyo muna yung totoo, hindi yung manghusga agad. Sa dulo ay umamin din naman si J-Sam. Oy, at least umamin ka. At isinaad na siyang may kasalanan ng lahat. Hinaharap naman niya ito bilang isang lalaki at si Camille daw ang biktima. Yan, medyo naalala niyo siguro yung kaganapan na yan. Sa mga kaganapan na ito, mga kahombre ko, pinili na lang ng Jamil na i-delete ang kanilang YouTube channel. Ito ay na-delete na merong 12.5 million subscribers, 1.3 billion views, at 567 videos uploaded. Ayon sa pahayag ni J-Sam, ang kadahilanan daw ng pag-delete nila ng YouTube channel. Ngayon mga kaigan, kinontak namin YouTube, nag-request kami ng recover. Then yun, sabi naman nung YouTube team, bakit doon na-delete? Sabi ko, wala, nagkatampuhan po kami. Nagtawanan pa sila. Nabalitaan namin, hindi na to talaga bababalik. So yan mga kahombre ko, mapapansin natin no, na talagang nagkagulo sila. Alam niyo sa totoo lang, kudos to these two. Kasi pagkausapang pera mga kahombre ko, dyan na masisira at nasisira ang lahat. And you guys know na ang YouTube channel na meron 12.5 million subs, na may 1.3 billion views, hindi po basta-basta ang YouTube channel. That's an enormous YouTube channel. Dahil isa yan sa maaaring pag-awayan nila, ang napagdesisyonan na lang nila both na burahin ang YouTube channel nila. So they were both ready na harapin ulit ang tunay na mundo. That was a good idea. Kasi sa totoo lang, yun yung pinakamalaking toxicity. Money is the biggest toxicity ever in this world. So yan ang una nilang binura, saka sila nag-ayos. Saka sila nag-usap. So, dyan makikita nyo yung maturity level nila para sa edad nila, mga kahombre ko, at that time. That's a crazy and very impulsive way of doing things. Pero positive yan, mga kahombre ko, kasi at least they put themselves together and napag-desisyon na nila na worth it pa palang ituloy ang kanilang relationship. Ayun nga lang, nung naging okay na sila after few days, bang, hindi na pwedeng i-recover ang YouTube channel. Bukal naman sa loob nilang tinanggap ang pagkawala ng YT nila, gumawa agad sila ng YouTube channel nila. Pero sa mga panahon na yon ay naging active naman sila sa iba't ibang platform tulad ng IG at Facebook. But unfortunately, the biggest one was gone. At dahil dyan, mga kahombre ko, lumabas na yung pinakamalalang kalaban. At yon ay ang BIR. Ang BIR ay naglabas ng statement kung saan marami ang haka-haka na ang Jamil ang isa sa pinag-uusapan na meron silang hinahabol na couple influencers sa YouTube. Usap-usapan dito na ito din ang dahilan ng pag-delete ng Jamil ng kanilang YT upang maiwasan ang pagbayad ng buwis sa BIR. Actually, isa yan siguro sa mga naging sandata ng Jamil para maiwasan nga talaga ito kasi syempre pwede na nila sabihin na bang nawalan na kami ng kita. Paano namin kayo babayaran ngayon? If totoo to, this was a very sneaky but intelligent moves. Pero nakakainis lang, nakakahinayang lang na bakit hindi nila agad to ginawa. Kasi sa totoo lang mga kahombre ko, hindi naman po mas ganun kamahal, no? Kung magbabayad ka ng tama every 3 months or 6 months sa BIR, hindi ganun kabigat yon. Hindi ko maintindihan bakit kailangan takasan ng BIR. And actually, it's good. Alam yan, ang sarap sa feeling kapag nagbabayad ka ng tax, parang wow, Pilipinong-Pilipino ka talaga. Ako, ganun ako, sa akin. Ako, ganun. Kumalat din sa social media na binebenta mismo ni J-Sam ang mansyon nila sa Tarlac, including din ang kanilang Wrangler na Jeep. Ibinenta rin po talaga ni J-Sam yung mga sasakyan niya, pero at the end of the day, parang hindi naman nila binenta yung kanilang malaking bahay. That was a good choice, J-Sam. Tama yan naging choice mo, J-Sam. Kasi sa totoo lang, tinanggal mo yung burden.
which is yung mga kotse. Ang mga kotse kasi, mga kahombre ko, ay napakalaking burden lang. Bayad ka lang ng insurance, bayad ka ng rehistro, bayad ka ng gas, mabigat siya. Samantalang pag kunwari ang sasakyan mo, isa o maximum dalawa o grabe na talaga tatlo, maybe okay lang yon, no? Pero dapat, yung tama lang dapat, yung talagang totoong magagamit mo, yun dapat mong maging sasakyan para mas gumaan-gaan ang buhay mo. Naging mas okay yung buhay nila, relax, pacific, but they are still getting their money somewhere. Nag-open din sila ng mga negosyo nila. Hombre ko, follow nyo rin ako sa Facebook page ko. So now, panibagong simula, nakita po natin na binenggahan agad, gumawa agad ng YouTube channel din ang Jamil. Again, 1.05 million ang subs po nito, and to think na nagkaroon agad sila ng 1 million subs. And dito na makikita nyo talaga na sila ay may matinding aura pa rin talaga na natira sa kanila, no? Sinabayan din nila ito ng pagtayo ng iba't ibang mga negosyo tulad ng auto services business, franchised milk tea business sa Nueva Ecija at pagbebenta ng mga cosmetic products. So yon mga kahombre ko, ito po yung isa sa pinakamasasaklap na rise but definitely big time fall ng isang social media influencer. Lalo na po at ito yung super powerhouse na couple back in the day. Sino ba ang pipiliin ni Makagago What's Up Man? Ang Prime Jamil or ang Jamil ngayon? I would say na ang pipiliin ko kung pera-pera lang ang usapan. Bagong taon, bagong talpakan, meron o wala lang naman pipiliin nyo eh. Nasa link down below, nakapin. Try mo meron o wala lang naman pipiliin mo. Let's go! Yung Jamil noon. Pero kung sa katahimikan, kaligayahan, kasimplehan ng buhay, yung Jamil ngayon. Kasi mga kahombre ko, as you saw, sobrang tindi po ng turbulence ng kanilang career and kanilang buhay. Nung umpisa, lalo na nung prime nila. Lahat ng movement nila nakikita ng mga tao. Lahat ng kanilang gagawin, pwedeng ma-judge sila agad ng negativity as their characters or their influence was good. So naghahanap ang mga tao ng something na negative na maibabato sa perfect couple na ito. Diba? Ganyan naman ang mga Pilipino. At ganyan na ganyan si Makagago back in the day. Diba? Ako pa naman yung mga tumira sa mga ito. So that was never easy. But then, nagkandaleche-leche sila, nagkakalas-kalasan sila hanggang sa bumagsak sila bilang couple, pero nakabawi sila again. Di hamak na mas maganda yung Jamil ngayon para sa akin, mga kahombre ko. Kasi ang Jamil ngayon, masaya, tahimik, mas matured, at lalong-lalo na very well stable. I'm happy because these people ay yung mga list na tao sa SOCMED. Usually, kapag ka nagkakaroon ka ng ganyang kalaking pera, sure ball, ubos lahat. But kudos to these people, to these two, kasi they manage their money in a very, very appropriate way. To J-Sam and Camille, mga kaibigan ko yung mga yan. Congratulations, J-Sam and Jamil. Kasi kahit nagkaroon kayo ng napakatinding downfall sa social media, I see you guys happy. Ipagpatuloy nyo yan, but hopefully you guys will have your comeback again sa YouTube. And mabigyan nyo ulit ng bagong timpla ang mundo ng social media sa Pilipinas. One love, good fucking vibes.